Pagdatalo, lumabas ng bahay si Mang Iranyo. Pagbalik, bitbit na nitong isang thermos ng kumukulong tubig na bigla raw ibinuhos sa anak. Lapnos ang balat niya sa kaliwang bahagi ng ulo, braso at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Tumanggi sa panayam sa kamera si Mang Iranyo. Pero kwento niya sa GMA News, di niya raw matanggap ang pagkabakla raw ng 3 sa kanyang 5 anak na lalaki. Humingi man ng tawad si Mang Iranyo, hindi ito tinanggap ni Edmund. Magdesisyon, ikulong niyo siya! Ikulong niyo siya! Nahaharap si Mang Iranyo sa reklamong physical injury. Isa lamang si Edmond sa dumaraming bilang ng mga kasapi ng lesbian, gay, bisexual, and transgender o LGBT community na nagiging biktima ng iba't ibang uri ng hate crime sa lipunan. Ayon sa Ladlad, isang organisasyon ng LGBT sa bansa, dahil sa kanilang sexual preference at gender orientation, nakararanas ng diskriminasyon ang mga LGBT, di lamang sa kanilang mga tahanan, kundi maging sa mga paaralan, opisina at mga pampublikong establishmento. Ang masaklap, may mga napapatay na umabot na raw sa 144 simula 1996, batay sa tala ng Philippine LGBT Hate Crime Watch. Ang karahasang yan ang ilan sa gustong pigilan ng patong-patong ng anti-discrimination bills na ilang taon nang nakabinbin sa Kongreso. Giit ng Ladlad, hindi naman espesyal na pagtrato ang hinihingi nila, kundi pagtitiyak lang na hindi malalabag ang kanilang mga karapatan. We are not asking for new rights, no? Or special rights. Sinasabi lang namin that the Constitution, yung Bill of Rights, are not enough. Pero kahit batas, hindi raw sapat kung hindi naman magbabago ang mismong pagtingin ng mga tao sa mga tulad nila. We are already in society, we are productive members of society, we are your family, your relatives, your friends, your workmates, no? Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Jerry Magsaysay umaming nasa kanilang laptop ng anak na si Ramjen Revilla. Pero di raw silang nag-upload ng umano'y pribadong video ni Ramjen at ng nobyang si Janelle Manahan. Di naman kumbinsido ang kampo ni Janelle. Darito ang report ni Pia Arcangel. Sa palitan ng Facebook messages na ipinakita sa amin ng mga abogado ni Janelle Manahan, makikita raw ang matinding galit kay Janelle ng mga batang kapatid ni Ramjen Revilla. Ito raw ang isa sa mga ebidensyang gagamitin nila pag inireklamo ang 2 batang kapatid ni Ramjen. Gayon din ang atin nilang si Gail at inang si Jeneline Magsaysay ng paglabag sa Anti-Voyeurism Act o mas kilala bilang Anti-Cyberboso Act. Paniwala kasi ng kampo ni Janelle ang mga kaanak ni Ramjen ang nasa likod ng pagkalat ng pribadong video ng magnobyo. Nag-aaway sila at matindi ang pangungutya at pagsasabi ng mga masasamang salita laban kay Janelle, bunga na rin ng kanyang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol sa alitan sa loob ng pamilya Bautista. Dahil ang kuya ni Ramjen sa ama na si Senador Bong Revilla ang may akda ng Anti-Cyberboso Act sa Senado, may hamon sa kanya ang kampo ni Janelle. Ngayon na kapatid niya ang biktima ng pagpapakalat ng video na ito, mas hinahamon pa namin si Senator Bong Revilla na sasamahan kami dito sa paghain ng reklamo, dito sa pagpapakalat sa sex video. Mari namang itinanggi ng ina ni Ramjen na sila ang nagpakalat ng video. Bagamat hawak nga raw nila ang laptop ni Ramjen, hindi raw nila alam ang password nito. Guest lang po ang pwedeng gamitin dun sa laptop. Yung private na account ni Ramjen ang hindi pwedeng mabuksan. Ah, okay. Kasi parang kinakatwiran ng mga lawyers, password naman, pwede naman daw i-hack. Pwede rin po nilang i-hack. Hindi lang po kami. Eh wala naman po kaming kakayanan mag-hack dahil ako ilang beses na po akong nahahack sa Facebook. Ayaw sabihin sa ngayon ni Magsaysay kung sino ang pinaghihinalaan niyang nagpakalat ng video. Pero kung hindi raw ito, posible anyang sa pulis galing ang video. Sila lang po yung nagkaroon ng access po dun sa bahay na hindi po na ipagpaalam sa akin na sila ay nasa loob na po ng aking pamamahay. Walang katotohanan yan dahil wala naman po kaming hawak na digital camera na ebidensya. Ang nasa amin pong nakalap at pati na ng Soko ay ang BlackBerry ni Janelle Manahan at ang iPhone ni Ramjen. At wala pong video na katulad ng lumabas sa internet. Para sa unang balita, Pia Arcangel reporting. Sa ibang balita, ngayong araw, nakatakdang ilibing ang aktor na si Tyrone Perez sa kanyang hometown na Concepcion, Tarlac. Mula sa Tarlac, may live report si Lar Santiago. Lar? Rhea, ngayong pumutok na ang araw ay mas lalong dumami ang mga taong nakikiramay dito sa burol ng
yumaong aktor na si Tyron Perez at inaasahang mas dadami pa ang mga taong darating dito dahil ngayong araw nga, ngayong umaga ang libing ni Tyron. At kasama natin ngayon ang nakatatandang kapatid ni Tyron na si Jerwin Perez. Jerwin, alas 9 ang libing ni Tyron. Opo, alas 9 po ng umaga. Oo. At bakit napagpasyahan nyo na ngayong umaga na idaos ang libing? Kasi po, di ba na-autopsy po yung baka sasabaw po yung tubig sa ng kapatid. Kaya madali na lang na inano namin kapatid namin. Hindi pa sinasara ng pulis ang kaso at hindi pa rin naman nila niro-rule out na pwedeng may foul play daw dito sa pagkamatay ni Tyron. Ang pamilya nyo ba ano ang pinaniniwalaan? Pamilya po namin, mga pinaniniwalaan po namin na si Tyron po mabait. Wala po siyang naging kaaway. Kaya po, hindi po namin alam na nag-suicide siya. So, sa tingin nyo ba, nag-suicide talaga siya o meron bang nangyari, meron bang gumawa nito? Baka hindi po expect na mag-suicide siya pero may katanungan po yung pagkamatay niya kasi pag gusto mo talagang mag-suicide, hindi po sa likod, hindi po sa backseat. Ayun po yung sa niya. Alam ko po sa pag gusto mo talagang mamatay ka na, hindi mo na po maisipan na pupunta ka sa backseat. So, pagkatapos ng libing ni Tyron, anong plano nyo? Plano nyo bang pumunta sa pulis at para magkaroon ng mas malalim na investigasyon itong pagkamatay ni Tyron? Baka siguro po ang Diyos na lang pong bahalang at siya lang po sanang magbigay ng justisya sa pagkamatay ng kapatid ko. Baka hindi na po kami dun sa or hindi po alam kung sa mga pamilya ko kung may po sila. So, mag-uusap-usap muna. At Rhea, sa ngayon nga ay maraming salamat, Jerwin. Ngayon nga ay narito pa rin ang mga miyembro ng pamilya ni Tyron, ng kanyang mga magulang at mga kapatid at mga pamangkin. Hinihintay na lamang nila ang oras dahil alas 8 ay babasbasan ang mga labi ni Tyron at alas 9 ay iaalis na rito para dalhin sa kanyang huling hantungan. Rhea? Okay. Maraming salamat, Lars Santiago. Matapos mag-enjoy sa kaliwat kanang handaan, alamin kung paano mababawasan ang inyong timbang. Tatlong taong gulang na bata, kritikal matapos atakihin ng tigre sa isang zoo sa Russia. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.